So shout out mga bossing, ngayong araw mga boss ay gusto ko lang share sa inyo itong Toyota Revo na troubleshoot natin. So ang problema niya ay nagkaroon siya ng problema sa kanyang headlight. Yung headlight niya ay laging naka-high, parang alam niyo na. So wala siyang low, kahit naka-low siya, ang umiilaw high pa rin. So tara mga boss, samahan nyo ako para magkaroon din kayo ng idea kung sakasakaling ma-encounter nyo ang ganitong problema ng inyong sasakyan. Ito. So ayun mga bossing, nandito tayo ngayon kasi home service tayo. Nag-home service nga pala tayo. So itong sasakyan na Toyota Revo. So ito yung atin ito troubleshoot mga boss. I-share ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung sakasakaling maka-encounter kayo ng ganitong sira ng sasakyan. So actually hindi naman siya major na sira talaga. Ang naging sira lang nito mga bossing, yung kanyang headlight laging naka-high. So kahit ilo mo, naka-high pa rin. So yung problema lang nito talaga, walang low. So ngayon ito troubleshoot natin kung paano gawin yun mga bossing. So siyempre, i-analyze natin. So sa pag-analyze ko dito mga boss, na dalawa lang ang duda ko dito mga bossing, yung either yung switch or yung wire na papunta sa switch sa high at saka low ay nagkadikit. Kaya laging umiilaw yung high, nawala na yung low. So ayan mga boss, laging naka high, hindi naman ito nakasinghot. So heaven. So ayan mga boss, troubleshoot lang natin. Kunik. Siga na. So wala ito. Ito guys, walang low. So ang troubleshoot natin ngayon guys, Toyota Revo, headlight walang low. So troubleshoot natin yung anong diferensya guys. So unang-unang gagawin natin ay check natin yung fuse. So ito guys, dito yung fuse nito guys. So yung dalawang red na yan sa left side, yan ang switch ng atin headlight switch, high and low. So ayan, i-check lang natin. Although hindi naman natin kailangan na i-check, kaya lang gusto ko lang ipakita sa inyo yung tama talaga na pag-proseso ng pag-troubleshoot. So alam naman natin na umiilaw, so ibig sabihin wala namang problema yung fuse kasi umiilaw naman, mayroon supply ng kuryente. So yun nga lang, bakit wire nakapunta ng switch, kaya laging umiilaw yung high at yung low ay nawala. So sabihin mga boss, yung low na wire dumikit sa high, pero malabo yung mga bossing mangyari. So para na rin sa lahat, sa kaalaman ng lahat, so gusto ko lang ipakita talaga para malaman nyo rin naman kung saan banda nakalagay yung switch ng atin headlight high and low. So ganun lang yung pagto-troubleshoot mga bossing. Sana nagigits nyo yung mga sinasabi ko dito para magkaroon din kayo ng idea. So ayan mga boss, wala nang problema yung mga fuse nito.
Dahil nga wala namang problema yung wirings at saka yung fuse. So last na ito troubleshoot natin, dito na tayo pupunta sa switch ng sasakyan na ito. Yung combination switch tatanggalin natin mga boss, kasi duda ko nandoon talaga yung problema. So gamit lang tayo ng mga pinagbabawal na technique. So ito yung switch mga boss, ito yung combination switch, ito naman dito yung mga fuse nya. So share ko ulit mga boss para hindi nyo talaga makalimutan. So ayan mga boss, so sa pagtatanggal nito mga bossing, pwede nyo naman hindi tanggalin yung steering. Yung steering wag nyo nang tatanggalin mga boss. So dito may dalawang screw lang, tanggalin nyo yan, tapos ibaba nyo lang yung steering. Gusto ko sana doon na lang hindi na tanggalin yung mga bolt ng steering wheel, steering natin, kaya lang mas prepare ko dito ko sa baba siya hugutin. Kaya kailangan kong tanggalin yung 4 na tornilyo nito. So actually pwede naman doon sa yung panel board, yung cover ng panel board, pwede nyo tanggalin yon. Mahuhugot nyo na yung combination switch ng ating headlight. So ito, gamit kayo ng boss, mga bossing, gamit lang kayo ng socket wrench na mayroon extension, kasi mahirap pag walang extension kasi So tanggalin niyo itong masikip. bolt guys. Ayan. Hindi kayo hindi nyo maikot pag gumamit lang kayo ng mga wrench, yung mga open lang. Natin to. So kailangan talaga ng combination wrench para maikot nyo ang para matanggal nyo ang mga bolt or tornilyo. So ayan mga boss, na baba ko na yung tapos natanggal ko na. So ngayon malalaman ko kung saan nga ba nagka-problema yung headlight natin. So medyo may katigasan na rin siya pag binababa, tinataas mo. So siguro original pa itong switch na ito. So siyempre wala naman talagang forever. Nagkakaroon din ng pagkasira. Lahat ng bagay dito sa mundo ay hindi forever, kahit gaano ka original pa yan. So ayan, nabuksan ko na yan mga boss. So ito mga bossing, itong hawak ko, ito yung may problema, pudpud na, kaya nakalapat na lahat. Pag itinutos mo, hindi na umaangat, hindi na namamatay yung high, kasi laging nakadikit, kasi wala nang nagtutos sa kanya para putulin yung connection. So sa susunod na video mga bossing, pag nabilhan na ito ng bago, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ikabit, or para malaman nyo rin na ito talaga yung sira. So sure talaga ako mga bossing na itong combination switch, ito talaga yung naging sira ng Revo.